Alam mo, pinagkatiwalaan kita. Kaya nga ako nagtrabaho sa ibang bansa para ibigay sa'yo lahat ng mga pangangailangan mo. Wala ka palang pinagkaiba sa mga dati kong nakarelasyon eh. Pineperahan mo lang ako. Anong klaseng tao ka, ha? Sabihin mo sa akin, bakit mo nagawa sa akin to? Bakit mo ako pinagpalit sa lalaking yun? Kaya ba panahihingi ka sa akin kasi lahat ng pera ko doon na pupunta sa kanya? Ha? Sabihin mo sa akin! Tagal namang sumagot ni Jay. Kanina pa ako tumatawag. Hello, Abby? Ba't ba ang tagal mo sinagot? Kanina pa ako tumatawag sa'yo. Pasensya ka na ha. Busy kasi ako dito sa trabaho ko eh. Bakit? Ano bang kailangan mo? Kailangan ko ng pera. Magkano ba kailangan mo? 300K. 300K? Oh, bakit? Abby, ikakapadala ko lang sa'yo nung nakaraan na. Naubos eh. Tsaka, kailangan ko ng 300K kasi may bibilhin ako. Ba't ba? Abby naman, alam mo naman na nag-iipon ako, di ba? Tsaka, ang laki naman kasi nang hinihingi mo, 300K, ikakapadala ko pa lang ng 50K sa'yo. Bakit naman naubos agad? Ang dami mo namang sinasabi, Jay. Kaya ako nga nagtatrabaho ng ibang bansa, di ba? Para mabigay lahat ng pangangailangan ko, ng mga gusto kong bilhin. Bakit parang nagre-reklamo ka? Hindi naman sa ganun. Ang akin lang, budgetin natin yung pera. Kasi hindi naman natin alam kung ano mangyayari sa kinabukasan, di ba? Kailangan natin mag-ipon. Ako, Jay, ang dami mong sinasabi. Kung hindi ka magbibigay, huwag na tayo mag-chat. Sige na. Oo na, baka mag-away pa tayo eh. Magpapadala ako. I-send ko na lang sa account mo. Pero Abby, ito ha, sinasabi ko sa'yo, kinakailangan na budgetin mo yung pera. Oo na. Basta't padala mo na ako ng 300K, ha? 300K. Oo, sige na. Bye-bye. Ano pang sinasabi? 300K lang naman yung kailangan ko. Ate, alam mo, si Jay nagbigay ng 300K. 300K? Oo. Ang laki nun. Anong ang laki? Kulang pa nga yun eh. Kailangan ko pa ng 100K kasi may babayaran pa ako. Tsaka alam mo ate, feel ko talaga nagtataka na yun si Jay. Kasi ang laki na nang hinihingi ko sa kanya. Huwag kang mag-isip na pagdududahan ka ni Jay. Alam mo namang, ano yung easy lang yun. Tsaka malabong pagdudahan ka nun. Alam mo naman, maganda ka. Mapagkatiwalaan, di ba? Humingi ka ulit ng 100K. Tawagan mo siya mamaya. Sa bagay ate, tama ka nga naman. Mamaya, tatawagan ko yun ulit. Hingi ako ng 100K. Tsaka kukuha mo na ako ng pera ha. Bibili ka ng Red Horse. Talaga ba? Oo, magiinuman tayo. Ay! Sige, sige. Ha? Nagkakape pa naman ako. Tapos may red horse. Naku, ang sarap. Alam mo tong lalaking to, malabo talaga. Kanina pa ako tumatawag, hindi lang naman ako ang sagutin yung call ko. Oo, abe. Ito na yung pinabili mo. Horse. Ano? Tinatawagan mo na ba si Jay? Sumasagot ba? Yun nga, ang problema, hindi niya sinasagot. Ano? Eto, Paano naman nag-ring hindi sasagot tapos yun? biglang, wala. Baka naman busy lang. Tawagin mo ulit. Para naman makapagpadala na yun. Ito, nagre-ring na. Ganun ba? Sige. Hello, Abby? Oh, bakit napatawag ka ulit? Kanina pa ako tumatawag, hindi mo magawang sagutin yung call ko. Abby, pasensya ka na ha. Pinatawag kasi ako ng boss ko. May emergency lang dito sa opisina. Ayun nga, tungkol to sa pera, kailangan ko ng 100K. Kasi, another 100K kasi kulang yung pinadala mong 300K sa akin. Teka. Di ba kakapadala ko pa lang sa'yo? Abi naman, kakapadala ko lang sa'yo kanina ng 300K tapos manghihingi ka naman ng 100K. Ano ka ba? Saan mo ba talaga ginagamit yung pera? Sabihin mo, may pinabayaran pa. May babayaran nga ako. Ano ka ba? Bakit ang dami mong sinasabi? Hindi ka na lang magbigay ng pera, ha? Paano yung savings natin? Di ba may savings ka? O yun, ipadala mo sa akin.
Abi naman, bakit naman ganun kalaki yung halaga na hinihingi mo sa akin? Naku, Jay. Akala ko ba mahal mo ko? Padala mo ko ng pera. Kailangan ko. Tsaka, may pagkagamitan ako ng pera. May babayaran ako. Kulang yung pera. Alam mo, Ano? Ano, magbibigay ka ba o hindi? last na to magbibigay ako. Pero sana naman, Abi, matuto kang tipirin yung pera na pinapadala ko. Hindi yung kung saan-saan mo lang ginagastos. Hindi ako nagpupulot lang ng pera dito, ha? Pinaghihirapan ko yung perang pinagtatrabahoan ko dito. Alam mo, ang dami mong sinasabi. Ano, magbibigay ka na ba? Kasi kailangan ko na. Sige na, sige na. Magsisend ulit ako sa account mo. Sige na. Yun ha? Sige, bye. Ingat ka dyan. Nagbibigay na ba? Ayun! Ayun, pasok! Ayan, paldo na naman! Agay tayo! Oh, ayan. Hindi. Mamaya na ako iinom. Kailangan ko mag-init si Jerry. Okay. Andyan na yung pera. O sige, imit, magbihis ka! Yung maganda naman, yung wag naman ganyan. Yun na nga. Bilisan mo na para Ikaw na yung makapag-meet ka na ni magsabi na. Jeric. Sige. Ingat ka! Easy talaga. O Jay, anong problema? Kanina ka pa tahimik dyan ah. Yung asawa ko kasi, hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa kanya. Hingi kasi nang hingi sa akin ng pera. Okay lang sana kung maliit na halaga lang yung hinihingi niya sa akin. Hiningan ba naman ako ng halos 400k sa isang araw lang? 400k sa isang araw? Ano naman yung gagawin niya doon? Hindi ko nga alam. Akala niya siguro na basta-basta ko na lang pinupulot yung pera dito sa ibang bansa. Hindi niya alam na dugot pawis yung pinuhunan ko dito, tsaka puyat. Alam Jay, mo, duda na talaga ako dyan sa asawa ko eh. Hindi ko na alam kung anong hiyari sa kanya. Baka mamaya may ginagawang kalokohan yan dun sa Pilipinas habang wala ako dun. alam mo Jay, isa lang yung solusyon dyan. Umuwi ka muna ng Pilipinas. Oh, ang ganda. Add to cart nga. Ito ba? Add to cart. G? Paano ka kauwi? Bakit? Nagulat ka ba? Ha? Asan si Abby? Gusto ko kayo makausap dalawa. Awit lang naman, Jay. Paano ka nakauwi? Biglaan naman. Di sana nagsabi ka naman para naman makapag-prepare kami. Pwede ba? Sinadya ko talagang hindi sabihin sa inyo. Alam ko naman eh. Alam ko na matagal niyo na ako niloloko. Lalo na yung asawa ko. Ano, magdi-deny ka ba? Ano niloloko? Akala niyo ba ganun kadali magtrabaho sa ibang bansa? Ate? Alam ko na kinokonsinti mo yung asawa ko. Panahingi kayo sa akin ng pera. Alam ko magkasabot kayong dalawa. Naku, Jay. Magpapaliwanag. Magpapaliwanag? Ha? Ano? Puro kasinungalingan na naman yung sasabihin niyo sa akin. Jay naman. Uutoy niyo na naman ako. Hindi ganun eh. Ate, pwede ba? Sawang-sawa na ako sa inyo eh. Alam mo, dapat ikaw ngayon nagsasabi sa akin ng kung ano yung totoo eh. Kung may kalokohan na ginagawa yung asawa ko. Pero anong ginawa mo? Ha? Isa ka sa mga kumukonsinte. Jay naman. Alam mo, ate, kapatid kita. Dapat ikaw yung nagkusang nagsabi sa akin kung ano yung mga kalokohan na pinagagawa niya. Hindi yung tinatanggi mo. Tingnan mo, oh. Itong bahay. Kahit isang piraso, wala nga nang bago eh. Ganun pa rin. Kung ano yung pag-alis ko, ganun pa rin yung itsura. Ang laki-laki ng pera pinapadala ko sa inyo. Jay, magpapaliwanag kami. Asan si Abby, ha? Andun sa restaurant kasama si Jeric. Ano? Jay, magpapaliwanag na kami. Manda sa akin yan. Babae yan. Jay naman! Jay! Ay, naku, ano ba to? Ito na pala yung perang pinag-usapan natin. Thank you dito ah. Tsaka alam mo, hindi talaga ako nagkamali na ikaw yung pinili ko. Salamat.
Salamat din. So, paano? Mauna na ako. Sige, thank you. Once again. Sinasabi na nga ba eh. Tama nga yung hinala ko. Eh, nakauwi ka na pala? Bakit di mo sinabi? Para ano? Para makapaghanda ka? Alam mo, napakasinungaling mo. Ano yung pinagsasabi mo? Alam mo, ginawa mo akong tangay! Ha? Ano? Akala mo ba? Habang buhay mo akong maluloko? Habang buhay mo akong gagaguhin? Alam mo, pinagkatiwalaan kita. Kaya nga ako nagtrabaho sa ibang bansa para ibigay sa'yo lahat ng mga pangangailangan mo. Pero ito yung isusukli mo sa akin? Ito yung igaganti mo sa akin? Jay, ano ba yung sinasabi? Huwag ka na magpaliwanag, Abby! Dahil bistado ka na! Ano mo yung itsura mo, oh? Kitang-kita sa mga mata mo yung gulat na meron ka. Bakit? Dahil akala mo habang buhay mo maisesekreto sa akin to? Yung panluloko na ginagawa mo? Ha? Kaya pala panay hingi ka sa akin ng pera. Halos araw-araw ako nagpapadala. Dahil alam ko na kung saan napupunta. Napupunta lang lahat sa wala yung pinaghirapan ko? Ha? Akala mo ba ganun lang kadali magtrabaho doon sa ibang bansa? Ha? Halos gabi-gabi akong puyat, Abby. Nagsasakripisyo ako. Ginagawa ko lahat para sa'yo. Isa lang naman yung gusto ko ibalik mo sa akin eh. Ang hindi mo ako gagaguhin. Pero ginawa mo pa rin. Anong klaseng babae ka? Anong klaseng asawa ka? Akala ko pa naman sa lahat, ikaw yung marunong umunawa sa akin eh. Ikaw yung makakaintindi sa akin. Pero nagkamali ako. Wala ka palang pinagkaiba sa mga dati kong nakarelasyon eh. Pineperahan mo lang ako. Anong klaseng tao ka, ha? Sabihin mo sa akin, bakit mo nagawa sa akin to? Bakit mo ako pinagpalit sa lalaking yon? Kaya ba panahihingi ka sa akin kasi lahat ng pera ko doon na pupunta sa kanya? Ha? Sabihin mo sa akin! Pakinggan mo muna kasi ako. Hindi ko alam kung ano sasabihin ko sa'yo kasi... Sabihin mo! Gusto ko yung paliwanag mo! Ayaw ko na kasinungalingan! Gusto ko yung katotohanan! Ang totoo kasi, hindi ko naman talaga lalaki si Jeric. Hindi ko siya lalaki. Pakinggan mo muna kasi ako. Hindi mo siya lalaki. Ano? Ha? Si Jeric lang naman yung kinuha kong engineer. Tsaka, Engineer saan? engineer dito. Sa atin to, yung pera na hinihingi ko sa'yo, iniipon ko yun para pangbayad ni Jeric. Kasi sa atin na to. Kasi ayoko magtrabaho ka dun. Anong ibig mong sabihin? Anong sa atin ito? Anong pinagsasabi mo? Anong sa atin? Nagsinungaling ako sa'yo na kailangan ko ng pera, na kailangan kong ibili ng kahit ano, ibayad yung pera mo. Pero totoo, inipon ko yung pera. Jay, maniwala ka sa akin. Inipon saan? Inipon para sa restaurant natin. Ito, lahat din nakikita mo dito sa atin to. Ano? Itong lugar na to? Sa atin to? Ibig mo sabihin yung pera na pinapadala ko sa'yo, dito lahat napunta? Oo. Dito ko lahat nilagay yung perang binigay mo. Wala akong kinuha sa pera mo, Jay. Ginawa ko to para hindi ka na pumunta sa ibang bansa, para magkasama na tayo. Kasi ayoko dun. Ayoko na dun ka. Gusto ko kasama kita.
Bakit hindi mo naman kasi sa akin sinabi? Kasi gusto ko, pag umuwi ka dito, may makikita ka na yung sakripisyo na binigay mo, nandito na. Hindi mo na kailangang umalis. Hindi mo na kailangang lumayo. Abi, sorry ha. Hindi ko naman alam na ganito pala yung ginawa mo. Akala ko kasi nilulustoy mo sa wala yung pera na pinaghirapan ko eh. Hindi ko naman alam na nagpapatayo ka pala dito ng restaurant. Sorry talaga. Akala ko kasi talaga na ginagastos mo sa wala lang at binibigay mo sa... Akala ko lalaki mo yung kanina. Hindi ko naman magagawa sa'yo yun. Tsaka, pinaghirapan mo yung pera, bakit ko yung gagawin sa'yo? Tsaka, hindi mo kasi ako binigyan ng pagkakataon na ipaliwanag sa'yo yung kung sino siya, kung bakit ako nandito. Abi, sorry talaga ha. Sorry kung naghinala ko ng masama sa'yo. Mali na pag-isipan kita ng masama. Nadala lang talaga ako ng emosyon ko eh. Kasi ang akala ko kasi na yung pera na pinapadala mo, napupunta lang sa wala. Alam mo, yung hiya ako sa'yo ngayon. Pero salamat ha. Akala ko kasi talaga pinagpalit mo na ako eh. Paano ko naman magagawa sa'yo yun eh? Ang bait-bait mo sa akin. Binigay mo lahat sa akin, kaya dapat ang suklian ko yun. Kaya heto na, atin na to. Hindi mo na kailangang umalis. Abi, sorry ha. Abi, Jay, Ate, alam mo to? di ba Jay, pinagsabihan na kita kanina pa na magpapaliwanag ako? Ito na yun. Gusto lang naman ni Abi na hindi ka na mag-abroad, hindi ka na magtatrabaho sa ibang bansa. Kaya sinuportahan ko siya. Lahat ng plano niya, plano naming dalawa yun. Abi, sorry ha, ate. Sorry. Pero salamat sa ginawa niyo ha. Napatunayan ko na mali pala talaga yung hinala ko. Kasalanan ko kasi pinag-isipan ko kayo ng masama. Humingi ako ng tawad, Abi. Ate. Bayaan mo na. Importante, hindi mo na kailangang umalis ng ibang bansa. Tama si Abi, Jay. Salamat, Abi ha. Namiss ko kayo. Pwede ko ba kayo mayakap? Oo naman.